So, ayan, may nag-comment. Sabi niya, imbes na si Rosmar mag-intindi sa anak, hindi at yung asawa pa rin. Imbes na siya yung lumapit para maghugas ng putik, hindi. Parang lagi na siya nag-video, hawak lagi ni Nathan mga anak niya. Minsan makikita at siya kung ano sinasabi ang haba. So, ayan, hindi ko maintindihan. O sa video nakita niyo yung asawa ko yung nag-aasikaso, masama pa rin. Pero pag naman hindi ko nabivideohan yung asawa ko kumikilos, ibabash nyo naman yung asawa ko, sasabihin nyo hindi man lang ganyan. And, ayan na, alam nyo, ganito kasi yan. Ang nangyari kasi yan kahapon, yung init. Yung asawa ko, sabi narinig niyo naman na wag na daw hawakan, na hayaan daw, feeling daw niya matutumbag, ganun. Ayaw niya kasing sanayin yung mga bata na maselan. Ako talaga, hawak-hawak ko nun si Chinching kasi expected ko, pag hindi ko talaga hinawakan, pinabayaan ko pumunta kay Natnat, magaganon talaga siya, mapo-falling down. Expected ko na yun kasi nga ayaw pahawakan ng asawa ko, hayaan ko daw. So expected ko na naman ano siya doon. Eh nakita ko naman yung area, safe naman, mapuputikan lang talaga. And hindi naman mababawasan yung pagkatao ng anak ko kung kahit mahiga o mangud-ngud siya doon sa putikan, di ba? Hindi naman mababawasan yung pagkabata niya doon. And experience din talaga. Kaya kung makikita niyo, nagtatawa kami. Kasi nga nakakatawa naman talaga. Nakakatawa kasi sabi niya, dirty. Ang arte kasi nung anak ko. Ayaw nun kasi na para may dumidikit sa kanya something slimy, mga ganyan. Kaya sinasanay namin siya. Sinatnat nga pag kanyari may nagluto ng tuyo. Gaganon bigla yun, tatakip ng ilong, parang baho, gaganon siya. So ayaw namin kasi na maging maarte yung mga anak namin. Kagaya ng ibang anak na sinanay na maarte, ganyan. Ayaw ko kasi maging ganon. Pero alam niyo yung pinakang doon, yung asawa ko, ayaw niya talaga maging maarte yung mga bata. Siya talaga yung na nagdidisiplina. Ako hindi ko talaga napapalo yung mga bata. As in, hindi ko kaya. Parang naawa talaga ako. Pero yung asawa ko, siya yung nagpapalo, mahina lang naman. Parang siya yung taga-disiplina. Sabi nga niya, kung hindi daw niya dinidisiplina si Natnat, sigurado spoiled yan o mataray, ganun. Kasi, siyempre, di ba, pagka puro bigay lang ng ganyan, bigay. Alam niya yan si Natnat, disiplinado yan. Yung asawa ko nagdidisiplina sa kanya. So, ayun. Saka bakit ako tatakbo, buntis ako, madapa pa ako doon, no? Ako sa totoo lang, may pagkamaarte din talaga ako sa lupa-lupa. Ayoko rin talaga na nadidikitan ng putik yung pa ako. Sa akin siguro nagmano yung mga bata. Kasi may one time, pumunta kami dun sa malaki naming farm, dun sa 3,000 square meter dito rin sa Tagaytay. Pag nag-site visit ako, ngayon, yung pa ako, dinikitan ng something na itim-itim. Tapos, pag uwi ko sobrang kati, as in, may itim-itim pala. Noong una hindi ko napansin. Tapos, bumalik pa ulit ako ng second time. May itim-itim palang kumakapit sa pa ako. Then, sobrang kati, as in, hindi ako makatulog. Dati ganun din kaya inalisan ko dun sa Kalawan kasi nga 'di ba parang yun sa 1 hectare namin na property dun. Parang ganun, malupa-lupa din ganyan. Hindi kagaya dito sa Tagaytay na parang sementado yung bahay namin ganyan. Ayoko kasi alam ng asawa ko yun, ayoko nang may dahon-dahon na pupunta sa paa ko, parang nangangati ako. And kaya ngayon nga, katulad kahapon, 'di ba tumambay kami dun. Ang dami ko na namang insect bites. Sabi nga ng asawa ko magtatanim daw siya ng parang something na parang hindi daw mag-insekto ganyan. Kasi nangangati talaga ako. Kaya ngayon, ang dami ko na namang insect bites. Nangangamot ako. Pinapakamot ko pa nga sa asawa ko. Namumula, nagsusugat. So may